What's up mga people? Sino pa ditong di patuli? Uy, di ka patuli. Kawawa ka naman. Stay tuned ka lang dyan at ikukwento ko sa inyo ang aking tuli experience. So sa isang random na araw habang bakasyon, ginising ako ng mama ko. JB, gising. JB, patuloy ka na. May libreng tuli sa bayan. Ha? Oo, magpapatuloy na din yung mga tropa mo, sila Butata at Nuno. Sila Butata at Nuno nga pala, mga tropa ko yung mga yon. Ayoko, kala ko ba pagdating pa natin sa Manila ako magpapatuli. Dito ka na magpatuli. Ayoko, di pa nga nakakondisyon utak ko na magpapatuli ako. Kasi sabi mo sa akin, pagdating pa natin sa Manila ako magpapatuli. Pag nagpatuli ka ngayon, bibilang kita ng laruan. Uy, sige, bilan mo ako ng pellet gun ha. At yun na nga, pumayag na ako magpatuli. Pero mga men, wala pa rin sa kondisyon ng utak ko para magpatuli. Kasi nga, ang ina-expect ko, pagdating pa namin sa Manila ako magpapatuli. Kasi in 1 week, pupunta na kami sa Manila. Kasi doon ako mag-aaral at mag-grade 5. Pero napa-agree na lang ako dahil may laruan. At ang mga kasama ko nga nun yung dalawa kong tropa na kapitbahay ko lang din. Ang kasama ko nun at ninuno yung mga mama namin. Samantalang ang kasama ni Butata lola niya. Habang nasa motor nga ako iniisip ko kung tama ba yung naging desisyon ko. Kasi di ko alam kung anong i-expect At pagdating nga namin sa clinic pinabili kami ng Manila paper. Nasa tapat lang ng clinic yung bilihan nun. Kasi gagamitin daw yun mamaya. Habang nasa pila nga kami, nakikita ko yung mga bata na nalabas galing operating room. May isa pang bata doon na nagsisisigaw dahil sa sobrang takot. At pagkatusok ko nga ng anesthesia sa kanya, sumuko na lang siya at umalis. Kala ko nga nun natuli siya. Tapos, sabay pagtanong ko, kumusta men? Masakit ba? Di ako natuli pre, katakot. Hanip na yan, di pala siya natuli. At yung pagkakasunod-sunod nga namin nun, ako yung nasa gitna naming tatlo. At sabay kaming tinawag ng nurse no ni Nuno. At nung pupunta na kami sa counter, nakita ko yung nangyayaring pagtuli. Sobrang daming dugo. Kasi nakabukas yung pinto nun. At tigdadalawa yung pwedeng tuliin. Pinauna nga pumasok nun yung tropa ko para tuliin. A few moments later. Okay. Pasok na po kayo. At Ben, nakita ko mismo yung tropa kong tinutuli. Pero kakatusok pa lang sa kanya ng anesthesia at hinihintay pang tumalab. Dito nga yung posisyon ng pagtuli nun. Kaya paglingon ko sa gilid nakikita ko yung mukha ng tropa ko. At napakaswerte ko nga nun kasi dalawang magandang nurse yung magtutuli sa akin. Pag siniswerte ka nga naman. Nagulat pa nga ako nun nung sinabihan ako ng nurse na, okay, hubarin mo na yung short mo. Nani daw? What? Lahat po ba? Oo, lahat. Pero yun, hinubad ko na rin. At nakita nga nila yung malajambo kong saging. Sobrang hiya ko nga nun dahil ang babata pa ng mga nurse na magtutuli sa akin. Siguro mga nasa 1 o 2 taon pa lang silang nurse. After nga nun nilatag na yung dalawang Manila paper sa table at doon ako pinahiga. At ang unang ginawa nga nun pinitik-pitik nila ng mahina yung saging ko. Kasi tinitingnan nila kung magigising to. At nung mga time na yun kinakabahan nga ako. Kasi sabi nila ang pinakamasakit daw doon yung pagtusok ng anesthesia. Parang kagat lang daw ng langgam. Langgam na sinlaki ng tao. Haha. Dahil joke. At nung hindi nga siya nagising tinurukan ako ng anesthesia. Nung time nga na yun nililibang lang ako ng nurse at nakikipagkwentuhan sa akin. At nung namanhid na naramdaman ko ngang ginupit yung dulong part ng balat. Pero guys, wala naman akong naramdamang sakit nun. Makalipas nga ang ilang minuto all goods na. Ito nga pala ang isang pro tip ko sa inyo guys. Sa mga batang magpapatuli out there, o kaya naman sa mga mamang di patuli. Pilitin nyong wag magising yung saging nyo bago kayo turukan ng anesthesia. Kasi medyo humihina yung epekto ng anesthesia pag nagising yan. At baka magaya kayo sa dalawa kong tropa. Parehas kasing nagising yung saging nila bago turukan ng anesthesia. Kaya naman, mas mahina yung epekto ng anesthesia sa kanila.
At since nakikita ko sila habang tinutuli, nakikita ko din silang namimilipit sa sakit. After matuli ng isa kong tropa sumunod yung isa ko pang tropa. Kaya parehas kong nakita yung pagmumukha nilang sobrang nasasaktan. Pag pinagkikwentuhan nga namin yung tungkol doon dinideny nila na nangyari daw yon. Pero hindi mga men. Hindi ako pwedeng magkamali sa mga nakita at narinig ko dahil matalas ang aking memorya. After nga nun success na ako dahil tuli na ako, meron pa akong pellet gun. Pero dun pa lang pala nagsisimula ang kalbaryo ko. Kinabukasan nga nagpagas na ako. Yun yung bubuhusan ng pinakulo ang dahon ng bayabas yung saging mo para mas mabilis gumaling. At talaga namang napaka-satisfying neto. Dahil nga the day before, hindi pa ako nakakaihi. Kasi di pa natatanggal yung band-aid na nakapulupot sa saging ko. Di kasi pwedeng pwersahin na tanggalin yun dahil nadikit yun dahil sa mga natuyong dugo. Kaya nung pinagasan ako, doon palang natanggal yung band-aid. At sa wakas, makakaihi na ulit ako. Nung umihinga ako nun 5 ihi yung lumabas dahil sa grabing kamatis. Nani daw, what? Tapos napakadami ko pang ihi nun. Kala ko nga wala nang katapusan yung ihi ko nun Hanip, kailan ba matatapos to? After nga nun nakita ko ng maayos kung anong itsura ng saging ko. At hanip, sobrang laki ng kamatis. Sa amin nga magtotropa yung akin yung pinakamalaking kamatis. Sa tuwing umaga pa nga nun lagi kaming pinapaligo ng mga tropa ko sa dagat. Para daw mas madaling gumaling. Kala ko nga nun sobrang sakit nun pagliligo. Oh men, sobrang sakit siguro neto. Lah, ba't wala man ang sakit? Ano JB, masakit ba? Oh men, sobrang sakit. Wala naman Di nga siya masyadong masakit kasi kinabukasan pa kami naligo. At dahil doon, hindi na fresh yung sugat. Kasi kung bagong tuli pa lang kami, tapos pinaligo na agad kami sa dagat, pihadong sobrang hapdi nun. Oo nga pala, kasama din namin yung isa naming tropang babae sa paliligo. At oo, nakita niya yung sugatan naming saging. Kaya siguro sobrang nangmatis yun dahil nakita niya. Sa loob nga ng isang linggo, araw-araw namin ginagawa yun. Para mas madaling gumaling. Pero yung healing process ko nun ay umabot ng 1 buwan. Samantalang yung sa mga tropa ko 2 linggo lang magaling na. May isa pa nga pala akong kwento. Nangyari naman to sa isa kong tropa. Tawagin na lang natin siyang si Bunaw. Ikwento lang sa akin to ng mga tropa ko kasi nasa Manila ako nung time na yon. Nung magpapatuli daw si Bunaw, nung nakita niya yung karayom na hawak ng nurse, kumaripes na siya ng takbo pa uwi, sabay nagtago sa ilalim ng kama. Di ko nga alam kung legit ba yun o gawa-gawa lang ng mga tropa ko. Pero hanip, tawang-tawa ako nang kwento nila sa akin yun. At nakapagpatuloy nga siya, grade 8 na kami. Around mga 13 to 14 years old na siya nun. Sabi nga ng nurse, napakakunat na daw. Nung same na araw nga na yun na tinuli siya, marami pang ibang nagpapatuli doon. Kasi may libreng tuli nun sa health center sa amin. At nanonood kami ng tropa ko. May isa pang bata na tinuli doon na sobrang takot na takot. At habang nakahiga siya, pinagsisipa niya yung nurse. Kailangan pa nga siyang hawakan sa paa para matuli ng maayos. Nakita nga namin yun dahil tanaw na tanaw namin mula sa bintana yung pagtuli sa kanila. Habang tinutuli nga siya, nagsisisigaw pa siya. Ah! Mama! Sobrang sakit na! Tama na! Di ko na kaya! So yon, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito nga lang pala ang ating video at sana ay nagustuhan nyo. Shoutout nga pala kay Nirokun Animation. Shoutout sa you men.